Yan, so kung makikita nyo, yan. Nung matapos kong alugin to, yan, kita nyo diba? Medyo konti na lang yung natitira sa ilalim. Yan. So medyo malabo siya. Malabo yung ano niya, yung kanyang tubig. Yan. Pero magiging malinaw yan. So isesete lang muna natin yan hanggang sa luminaw siya. Yan. So dagdagan lang muna natin siya ng, ng tubig para mabuo yung 1 liter niya. Okay, 1 liter. Yan. Haluin lang natin. Yan. Then isi-set aside natin to. So tapon na to. Tapon na yun. Yan. So dito naman sa isa, balik tayo dito sa isa. Yan. So kung makikita nyo, hindi pa siya masyadong nade-dissolve. Yan, meron pa siyang natitira sa ilalim. Nakakalugin pa natin siya. Yan. Hanggang sa ma-dissolve yung yung solution sa loob. So medyo challenging lang tong isang to kasi nag-iba kasi ng temperature. Yan. Okay, try muna natin lagyan ulit siya ng tubig. Dadagdagan ko siya para medyo yung temperature niya ay tumaas naman. Dadagdagan ko ng tubig. Kunti pa. Yan. Palagyan ulit natin. Ayan, so based sa observation ko, ang matagal matunaw ay yung magnesium sulfate na nakalagay. Yung CFF ay almost 100% na dissolve na siya. Pero itong magnesium sulfate ay natitira sa ilalim. So yun yung dapat na matunaw. Yan. So hangga't hindi siya natutunaw ay kalug-kalugin lang hanggang sa totally ma-dissolve na yun, magnesium sulfate sa ilalim. Okay. So kung mapapansin niyo, may konti pa talaga siya. Yan. So napaka-importante pala talaga na pag magdi-dissolve ka ng ganito ay mahalaga na meron kang maligamgam na tubig para yung temperature niya, kasi ang nagiging cause nito kaya matagal siyang matunaw yung magnesium sulfate sa tubig is nag-drop yung temperature. Yan. So ibig sabihin, yun nga, nagkaroon siya ng lumamig yung solution nung nalagyan natin siya ng tubig. Yan yung pinaka nagiging reaction niya. Nagiging reaction ng solution. Once na nahaluan na siya ng tubig, nagkakaroon siya ng moisture at kasi bumababa nga yung temperature niya. So syempre habang bumababa yung temperature, nagiging mabagal yung pagkatunaw o yung
yung ano, yung pagtunaw nung ano, nung solution. Yan, yung magnesium sulfate. Yan. Pero continuous lang naman once na nag-ano niya siya, once na siya ay dumating na dun sa tumaas na ulit, nag room temperature na ulit, nag-normal na ulit yung temperature niya. Yan. So magiging mabilis na yung ano, yung pagkatunaw nito. So ngayon pwede naman natin tong i-set aside na lang muna hanggang sa tuloy siyang matunaw. Yan. Dahil ito once na siya ay nakompleto na, so magiging clear na green ang kulay nito. Yan. And syempre kung makikita nyo dito sa atin sa isang solution natin, yan. So medyo clear na yung kulay niya, di ba? Hindi kagaya kanina nung bagong timpla pa natin siya o nung bagong lagay ko pa lang ng tubig, medyo talagang malabo yung tubig niya. Yan. So ito ay kailangan lang natin tong i-set aside para mas luminaw pa, mas malinaw pa dito yung tubig o itong solution na to. Once na siya ay natapos na yung process nito. Yan. Okay. So ito, i-set aside lang muna natin to hanggang sa matunaw. So mapapansin niyo minsan nabago ang ano niya, di ba? Nabago yung kanyang kulay. Yan, nagiging clear na green. Yan. At magiging ganyan, mas malinaw pa diyan yung kulay hanggang sa makita natin transparent na yung ano niya. Kumbaga see-through na yung ano niya, yung image. Yan. Kaya nito. Yan. Lampasan. Yan. So yan. So sa ngayon, hanggang doon na lang muna. So hopefully makatulong sa mga bagong sa inyo mga best friend na bago lang magsisimula ng lettuce farming or magta-try ng CFF commercial farming formula na solution dun sa inyong mga lettuce na pinapalaki. Yan, hopefully ay makatulong sa inyo itong video na ito na na sa pamamaraan na kung paano natin tama ang imimix yung ating mga solution na ginagamit sa ating lettuce farm. Yan. So yun. So salamat sa panonood and see you sa next video natin. Yan.